Wellman TV. Dino Abante. Kabanata 311 Nakakahiya. Habang nag-uusap sila, biglang natauhan si Jennifer. Oh, naiintindihan ko na. Kunin ang ano. Ikaw, bansang bumpkin, ginagamit mo ba itong kabalbala na paraan ng pagsasalita para umangat ako? Para makuha mo ang atensyon ko. Kasi, walang hiyang tao, gusto mo lang mapag-alitan. Mas lalo kitang pinapagalitan. Excited ka. Dahil wala pang babaeng kasing ganda ko ang nakausap ka ng ganito kalaki, kahit napasaway, para sa'yo, sobrang saya. Ano ba? Jennifer, I had no idea you were into BDSM. Are you hinting that in the future, kapag gusto mong mag-enjoy, dapat kita pag-alitan? Na basta pagagalitan kita habang tayo, ikaw, matutuwa ba? Stop talking nonsense. I'll call security if you keep this up. Gawin mo, hayaan mong marinig ko ang boses mo. Bastos. Hinubad ni Jennifer ang kanyang mataas na takong at inihagis ito sa kanya, na naglalayong mamaga ang kanyang mukha. Mabilis na tumabi si Dino at lumipad ang sapatos sa kanyang dibdib. Crash! Isang malakas na katok ang tumunog habang ang mataas na takong ay bumagsak sa isang malaking klorera. Ang klorera ay nabasag, ang mga piraso nito ay dumidikit sa lupa. Bagaman ito ay hindi isang antigo ngunit isang modernong piraso, ito ay gawa sa pinakamataas na kalidad na porselana at nagkakahalaga kay Jennifer ng higit sa $100,000. $100,000 na klorera ang nabasag dahil sa bumpkin ng bansang ito. Galit na galit si Jennifer, kinakagat ang kanyang galit. She pointed at Dino and bellowed, "You're paying for this." Anong pinagsasabi mo? Ikaw mismo ang nakabasag ng klorera. Bakit ko babayaran? At nang ihagis mo sa akin ang iyong sapatos, alam mo ba kung gaano iyon kadelikado? Buti na lang at maliksi ako para makaiwas. Kung nataman ka sa akin, maaari akong magkaroon ng malubhang pinsala, kahit isang antas ng 5 kapansanan hilingin mo sa akin na bayaran ang iyong klorera. Alam mo ba kung ano ang kahihiyan? Nawalan na ng masabi si Jennifer at nakakapag-insulto lang. Asawa. I'm a grown man, a real man. The word bitch is hardly fitting for me. Ikaw, lalaki, isa ka lang walang kwentang basura. Hindi mo man lang nagamit ang bagay ko. Paano mo malalaman kung walang kwentang basura ako, ha? Words are one thing, but you need to experience it firsthand. Kung iniisip mong lalaki ka, sumama ka sa akin. Naalala ni Jennifer ang dati niyang plano. Dahil nasabi na ni Dino ang mga bagay na iyon, tiyak na hindi niya ito papakawalan ng madali. The nerve of this country bumpkin to take advantage of her, siguraduhin niyang binayaran ng katawan nito ang halaga, siguraduhin kailangan niyang gumugol ng kahit 1 buwan sa ospital. Hindi, kahit kalahating taon lang. Mas mabuti pa, habang buhay siyang nakakulong sa wheelchair, hindi na muling tatayo, isang ganap at lubos na wasak na tao. Gusto niyang makita kung gaano talaga katigas ang taong ito sa bansa. Come with you. Huerta. Malalaman mo. Napansin ni Jennifer ang kanyang mataas na takong na nakahiga pa rin sa tabi ng basag na klorera. Itinuro ang sapatos, inutusan niya si Dino, "Go, bring it here." Natapon mo, pinulot mo. Ang gulo mo. Bakit kailangan kitang tulungan maglinis? Siguradong hindi kukunin ni Dino ito para sa kanya. Kung tutuusin, hindi siya tanga. Kabanata 312 Mga pagkalkula ni Jennifer. Pinandilatan siya ni Jennifer ng masama, "Tumahol, ginagawa mo ba o hindi?" Ang bansang bumpkin ay lubos na hindi makatwiran sa kanyang mga mata. Ang sinumang ibang lalaki ay tatalon sa pagkakataong makuha ang kanyang mataas na takong, na para bang sila ay isang lobo na tumutusok sa biktima nito, ngunit ang isang ito ay nanatiling hindi naapektuhan. Hindi ako. Hindi lang tumanggi si Dino. Humawak siya ng isang upuan, umupo ng may kagalakan, pinag-cross ang kanyang mga paa, at pinagmasdan ang pagsabog ng magandang babae na may galit na hindi mapag-aalinlanganan. Si Jennifer ay nanumpa sa sarili na gagawin niyang kunin ng bumpkin na ito ang mataas na takong. Kailangan niyang manalo laban sa kanya ng 1 beses. Country bumpkin, ginagawa mo ba o hindi?
Kung hindi, hindi kita dadalhin sa lugar na iyon. Wala akong pakialam. Falem. Tumayo, kumaway si Dino kay Jennifer, nagpaalam, at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Guwapo, hindi mo ba ako matutulungan? Sinubukan ni Jennifer na maging mapang-akit. Mas katulad niyan. Lumapit si Dino sa mataas na takong, at naisip ni Jennifer na yuyuko siya para kunin ito. Sa halip, sinipa ito ng bumpkin ng bansa na parang bola, na pinatalsik ito sa isang maayos na parabola sa hangin. Bumagsak ito ng malakas sa harap ni Jennifer, abot kamay niya. Thud. Country bumpkin, ano ang sinusubukan mong gawin? Hindi ba't ikaw ang nagnanais ng iyong mataas na takong? Pinaghirapan kong kunin ito para sa iyo. Hindi mo ba alam na ang pares ng mataas na takong na ito mula sa Chanel ay nagkakahalaga ng 80,000? At tinatrato mo lang sila ng ganito kagaspangan. Kung sinira mo sila, may utang kang kapalit. Pera, wala ako. Pero may katawan ako. Gayunpaman, bilang isang taong may prinsipyo, hindi ko basta-basta may aalay ang katawan ko sa iyo. Makakalimutan mo ang pagkuha ng anumang bentahe sa akin. Dino was putting up a tough front, but deep inside, alam niyang kung talagang kumilos si Jennifer sa kanya, baka hindi na siya makatiis. Siya ay isang normal na tao, kung tutuusin. Walang normal na lalaki ang maaaring tanggihan ang mga pag-usad ng isang dilag tulad ni Jennifer. Siyempre, hindi gagawa ng first move si Dino. Alam niyang hindi madaling pakitunguhan ang babaeng ito, at kung may sinimulan siya, mahuhulog siya sa kanya at maaaring managot pa siya. Ngayon, kahit na wala ang maalamat na damo ng selyadong dragon sa kanyang pag-aari, nabubuhay sa gilid, hindi siya makapaglakas loob na magbigay ng mga ideya tungkol sa sinumang babae maliban kay Jessica. Bastard! Who the hell covets your body? You're just a disgusting, malantik pulaka. Seeing you makes me sick. I could kick you away. You really piss me off. Galit na galit si Jennifer kay Dino na gusto niyang ipadala siya sa kulungan. Sa buong buhay niya, hindi pa siya naging ganito kagalit sa sinuman. Ang mga lalaki ay karaniwang sweet-talked at cuddled sa kanya. Ngunit ang bansang bumpkin na ito ay nang-ahas na makipag-usap at makipagtalo sa kanya. Habang iniisip niya iyon, mas lalong nagalit si Jennifer. Sa una, siya ay may ilang pag-aatubili tungkol sa pag-set up kay Dino, ngunit ngayon ay halos mabaliw sa galit, na wala ang lahat ng kanyang reserbasyon. Sabi mo lalaki ka, patunayan mo sa akin. Kung mapatunayan mong lalaki ka, titigil na ako sa pagtawag sayo ng country bumpkin. Naisip ni Jennifer na ang pagtigil sa pagtawag kay Dino sa palayaw na iyon ay magiging isang gantimpala para sa kanya. Gayunpaman, hindi man lang pinansin ni Dino ang tawag ng iba sa kanya. Ang isang tunay na hindi masasala na tao ay walang pakialam sa mga epithets na ibinabato ng iba sa kanya. Kabanata 313 Short County. Pinaandar ni Jennifer ang kanyang Porsche 718 sa napakabilis na bilis, na dinala si Dino sa isang nayon na tinatawag na Short County kung saan matatagpuan ang kanyang manufacturing plant. Nang malapit na sila sa pasukan ng nayon, hinarang sila ng ilang mga hoodlums. Ang pinuno ng gang ay si Strong Liu, na ang ama ay si Beast Liu, ang pinuno ng kriminal na underworld ng Short County. Sinimulang hampasin ni Strong ang pinto ng kotse at agresibong sumigaw, "Lumabas ka sa kotse!" Binuksan ni Dino ang pinto at lumabas, nagtanong, "Ano ang problema? Anong meron? Sabihin mo sa akin. Alam mo ba kung nasaan ka?" Tinuro ni Strong ang ilong ni Dino na mayabang na ugali. Iminuwestre ni Dino ang isang tapyas na bato sa tabi ng kalsada at sinabing, "Bueno, hindi ba't Shore County, ang nakasulat sa karatulang iyon? Hindi ka ba marunong magbasa? Kung hindi, hayaan mo akong basahin ito para sa iyo, ang karakter na ito ay Shore, at ito ay County. Pag samasamahin ang mga ito, may nakasulat na Shore County. Ngayon alam mo na kung nasaan ka, tama ba? Huwag mo nang banggitin, tumabi ka na lang." Saglit na natigilan si Strong sa sagot ni Dino, at nang bigla siyang kumawala rito, pakiramdam niya ay pinagtawanan siya, nagmura siya, "Saan ka ba nanggaling, kababayan mo, na naglakas loob na kausapin ako ng ganyan?
Nasabi ko na bang hindi ako marunong magbasa. Nag-aral ako, legit graduated from middle school. Ang Shore County ang aking lupain, at ang batong tapyas na iyon ay inilagay ng aking pamilya, paanong hindi ko makikilala ang mga salita? Dahil nakakabasa ka, bakit mo ako pinipigilan? Kaya hindi mo ako pinigilan na turuan kitang magbasa, ha? Nagkukunwaring naguguluhan, nagpatuloy si Dino, so, little hoodlum, kung hindi mo ako pinipigilan na matutong magbasa, ano iyon? Pera ba ang habol mo? O siya ba? Tumango si Dino kay Jennifer, na nakaupo sa driver's seat. Siya ang nagdala sa kanya sa Shore County, kaya malamang alam niya kung ano ito. Marahil ang hoodlum na ito ay bahagi ng kanyang kaayusan. Nang makitang itinuro siya ni Dino, walang choice si Jennifer kundi ang lumabas ng sasakyan. Galit na sinigawan niya si Dino, country bumpkin, hindi ba dapat lalaki ka? Hindi mo man lang kayang humawak ng maliit na thug. Napakasayang mo. Isang lalaki. Sa tingin ko isa ka lamang walang laman na basura, umaasa sa isang babae para ayusin ang lahat. Matapos hampasin si Dino, agad na bumaling si Jennifer kay Strong at nagutos, tumabi ka ngayon din. Huwag mong harangin ang daan dito, baka magsisi ka kapag itinapon kita sa kulungan. Si Jennifer ay nagpakita ng kabangisan sa hoodlum na ito na hindi pa nakikita ni Dino, at halos matakot si Strong sa kanyang pagsabog. Pero mabilis niyang inayos ang sarili. Ito ang kanyang teritoryo, at isang dayuhang babae ang nang-ahas na maging mabangis sa kanya. Matapos sukatin ng mabuti si Jennifer mula ulo hanggang paa, natuwa si Strong. Siya ay isang kagandahan, isang napakarilag na babae. Ang pagkakaroon ng ganoong paningin ay nagpapasaya sa Shore County, kung pinalampas niya ang pagkakataong makasama ang isang babaeng tulad niya, pagsisisihan niya ito habang buhay. Si Strong ay isang taong madiskarteng naglaro ng kanyang mga baraha. Hindi niya basta-basta hihilingin kay Jennifer na matulog sa kanya. Kailangan muna niya ng lehitimong dahilan. Lady, alam mo ba ang rules dito? Anong rules? Kapag nasa Shore County ka na, kailangan mong sundin ang mga patakaran ng Shore County. Ang mga kalsada sa nayon ay pinondohan at ginawa ng mga taga-nayon. Kabanata 314 na $50,000. So, tanong ni Jennifer. Kung ang sasakyan ng isang tagalabas ay gustong pumasok sa nayon, may bayad, paliwanag ni Strong. Magkano? Malakas na itinulak ang isang nakabukas na kamay, humihingi, $50,000. Hindi napigilan ni Dino na matawa dito. Ano, 50,000? Sementadong gintong ledrilyo ba ang kalsadang ito? Parang ordinaryong semento na daan para sa akin. Wala akong nakikitang kakaiba. Binigyan ni Strong si Dino ng mapanlait na tingin at buong tapang na iginiit, country bumpkin. Nasira ng sasakyan mo ang kalsada ng Shore County. Ang pagbabayad ng 50,000 bilang toll fee ay madali ka na, at nagrereklamo ka na mahal ito. Kung sa tingin mo ay masyadong mahal ito, at hindi mo kayang magbayad, walang problema ang magandang babae na ito ay maaaring manatili sa akin ng ilang araw, at maaari kitang ipadala sa karbon sa akin para masira ang iyong likod. Tungkol naman sa iyong sasakyan, dahil sinabi mong nasira ang kalsada ng Shore County, natural, tama lang na iwanan ito bilang kabayaran. Sa pamamagitan nito, inilatag ni Strong Liu ang kanyang mga plano para sa parehong Dino at Jennifer, pati na rin ang Porsche 718. Ito ang teritoryo ng kanyang gang. Ang kanyang ama ang big boss ng lugar, kaya siya ang junior boss. Sa makatuwid, ang kanyang salita ay batas sa Shore County. Hinarap ni Dino si Strong at mahinahong tumanggi, at kung hindi ako papayag. Hindi ka sumasang-ayon. Kung gayon pinipili mo ito sa mahirap na paraan, at sa lalong madaling panahon mararanasan mo ang ibig sabihin niyan. Magalang na iminuwestre ni Strong ang kanyang kamay, pagkatapos ay tumahol na utos sa gang sa likuran niya. Turuan ang bansang ito ng aral, ipakita sa kanya ang mga patakaran ng Shore County. Kumuha ng laryo ang isa sa mga tulisan at lumapit kay Dino. Are you going to try to smack me with that brick? Plano mo bang atakihin ako nito? Tanong ni Dino. Hindi. Sa Shore County, sinusunod namin ang mga espesyal na alituntunin.
Hindi ka namin basta-basta bash at tapos na. Napakadali. Itinuro ng tulisan ang isang malapit na semento na pier. Ipapahawak ko sa mga kapatid ko ang kamay mo sa sementadong pier na ito, at pagkatapos ay durugan ito ng ledrilyo. Gagawin namin ang kamay mo na parang malambot na pulp. Mapaglarong inihampas ng halimaw ang Laryo upang takutin si Dino, umaasang mababasa niya ang kanyang pantalon sa takot. Ngunit sa kabila ng Laryo na lumilipad sa harap ng kanyang mga mata, hindi nagpatinag si Dino, na nabigla sa magnanakaw. Tumingin siya kay Dino nang may pagtataka at galit. Hindi mo ba inaasahan ang ganoong kalaking pare sa iyo, di ba? Kamakahol ka sa mukha mo, at hindi ka man lang kumikislap ng pilikmata o umatras. Mukhang hindi mo ako sineseryoso. Sinusubukan mong ipamuka sa akin. Parang tanga sa harap ng amo at ng mga lalaki. Pagkatapos, nang walang karagdagang pag-uusap, itinutok ng tulisan ang Laryo sa ulo ni Dino. Seryoso siya sa pagkakataong ito, intensyong turuan si Dino ng leksyon, buong lakas. Ngunit bago pa man makalapit ang ledrilyo, mabilis na naglunsad ng sipa si Dino na nakatutok sa tiyan ng tulisan. Ang thug na may hawak na ledrilyo ay itinulak palayo tulad ng isang missile, lumipad patungo sa isang madamong lugar na katabi ng isang hukay ng dumi sa alkantarilya. Kabanata 315 Isang bunch of no goods. Splash! Nagkaroon ng tilamsik nang bumagsak ang tulisan sa septic tank, lumilipad ang mga dumi kung saan-saan. Ang brick na hawak niya ay lumipad mula sa kanyang pagkakahawak habang siya ay lumilipad, na tumama sa paa ni Strong Leo. Malakas na napaungol sa sakit, tumatalon sa isang paa. Damn it! Naglakas loob kang hampasin ako ng ledrilyo. Lahat, magbunten at tapusin ang bansang ito para sa akin. Sa utos ni Strong, sumugod ang barkada. Sa pagkakataong ito, sila ay armado ng higit pa sa mga Laryo. Dumating sila na may hawak na mga bakal na tubo, switchblades, at kahit isang kalahating metrong machete ang haba. Habang nagsasara ang mga tulisan gamit ang kanilang mga armas, dali-daling dumistansya si Jennifer. Don't mess around. Be clear about this. The thug who got knocked into the septic tank, it was this country guy that did it, not me. Focus on him. Habang nagsasalita, umatras si Jennifer sa kanyang sasakyan, binuksan ang pinto, at sumakay sa driver's seat. Paandarin na sana niya ang Porsche at paalis na nang biglang may isa pang sasakyan na hamarang sa daanan niya sa harapan. Ang kalsada ay sarado. May rehas sa likod at van sa harap, si Jennifer ay nakulong. Para kay Dino, sa pagharap sa mga masasamang tao na ngayon ay siksikan sa kanya gamit ang kanilang mga sandata na nakabunot, hindi man lang siya nag-abalang gamitin ang kanyang mga kamay paalang ang kailangan niya. Wala pang isang minuto, sinipa na niya ang bawat isa sa mga miyembro ng gang sa septic tank. Splash! 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 Ang tunog ay kakaibang kasiya siya. Ang bawat splash ay sinalubong ng surge ng dumi sa alkantarilya. Ngayon ang lahat ng mga thugs ay punted sa fecal tubig. Ang driver ng van, nang makita ang kanyang mga kapatid na lalaki in-arm na lumubog sa cesspool, kumuha ng baril mula sa sasakyan at itinutok ito sa ulo ni Dino. Bea ng bata, naglakas loob kang ibagsak ang lahat ng aking mga kapatid sa septic tank, kaya mas mabuting lumuhad ka at gumapang doon, pagkatapos ay inumin mo ang lahat ng tubig ng dumi. Bagamat nakatutok ang baril sa kanyang ulo, hindi nagpakita ng kahit katiting na takot si Dino. Pagkatapos ng lahat, kahit isang sniper rifle ay hindi maaaring makapinsala sa kanya. Gusto mong uminom ng tubig dumi sa alkantarilya. Marami dyan, panunuyan ni Dino na humakbang papalapit sa matipunong lalaki. Sa tingin mo hindi ako papatol. Pagbabanta ng masasamang tao, ngunit hindi siya nang ahas na barilin si Dino. Mabilis niyang ibinaba ang baril para itutok sa hita ni Dino at hinayla ang gatilyo. Bang! Ngunit sa halip na isang bala ang lumipad palabas, ang baril ng baril ay umikot sa hugis ng corkscrew habang hinahawakan at pinahit ito ni Dino sa eksaktong sandali na hinayla ang gatilyo. Hindi nakatakas ang bala, at pumutok ang baril. Napabuga ng dugo ang kamay ng lalaki. Angal ng masasamang tao, hawak-hawak ang kanyang napiyang kamay.
Kabanata 316 Strong's Faith. Tapat sa kanyang sinabi, sinadya ni Dino na ihatid ang matipunong lalaki na ito sa septic tank para inumin ito. Dahil dito, sa isang mabilis na pagsipa sa tiyan ng malakas na umuungol, itinulak siya ni Dino sa paglipad. Natunton ng lalaki ang isang arching parabola sa hangin at pagkatapos, splash! Nakarating mismo sa septic pit. Kasama ang bandido at ang malakas na lalaki na parehong nasa kanilang nararapat na lugar sa septic tank, tanging si Strong na lamang ang natitira. Lumapit sa kanya si Dino na may kasamang ngiti, "Country bumpkin, do you finally realize where you are? Hindi ba napag-usapan na natin ito?" Ganti ni Dino. "This is Shore County. Dumaan pa nga tayo sa sign kanina. Kailangan mo akong turuan ulit." Biglang naglabas ng punyal si Strong at sinuntok sa dibdib ni Dino. Ngunit ang kanyang pag-atake ay walang saysay laban sa mabilis na reflexes ni Dino. Habang papalapit ang talam, pasimpleng sumipa si Dino, lumipad din si Strong. Splash! Narinig muli habang ang isa ay sumama sa kanyang mga kasama sa dumi. Hinawakan ni Dino ang riles na sinadya upang harangan ang daan, binigyan ito ng isang mabangis na pagliko at pinitik ito. Binuksan niya ang passenger side ng sasakyan at umupo. "Jennifer, hindi ka ba sumusobra kanina? Muntik na tayong mag-asawa, at kahit na ipagpaliban mo ang engagement, ex-fiancé mo pa rin ako. Itataboy mo talaga ako at iiwan mo ako dito. Nabubuhay ka niyan. I wouldn't have cared if you died. You would have deserved it. But it turns out you can fight after all. You took down so many by yourself. As you keep saying, I'm a country bumpkin. Lumakas ako mula sa araw-araw na trabaho sa bukid. Kung saan ako nakatira ay malayo at may mga lobo at iba pa. Kaya, ang pag-aalaga sa ilang nobodies na tulad nito ay simple sa akin." "Country bumpkin, you sure talk big," sabi ni Jennifer. "Sa iyong pagmamayabang, parang kaya mong ibagsak ang isang tigre. Depende sa tigre. Kung kauri mo, hindi ako mananalo." Nanatili ang tingin ni Dino kay Jennifer, at agad niya itong sinalo. "Tiger ba ang tawag mo sa akin?" "Oo, isa kang tigre. You dare call me a tiger. Believe me, kaya kitang paalisan sa sasakyan na ito." "Oo naman. Humph." Pinaandar ni Jennifer ang Pavara, nagmaneho ng kaunti, at huminto sa harap ng kanyang manufacturing plant. Dahil sa napakatagal na pagkakahiga, naabutan ng lumot ang pasukan at tumubo ang mga damo sa mga bitek. Sa pagbukas ng pinto ng pabrika, isang malakas na amoy ang lumabas. Ang mga makina sa linya ng produksyon ay kinakalawang, ang mga dingding ay minarkahan ng amag. Ang mga palamuting gawa sa kahoy ay sumibol pa nga ng mga kabute. Sinuri ni Dino ang huyong eksena at umiling sa hindi makapaniwala, so ito ang pabrika na gagawa ng mga face mask. Sa ganitong klase ng kapaligiran, sino ang maglalakas loob na bumili ng mga produktong iyon? Ang mga linya ng produksyon sa pabrika na ito ay kalawang dahil sa hindi paggamit, oo. Ngunit sa kaunting trabaho, ito ay higit pa sa kakayahang gumawa muli ng mga dekalidad na produkto, Jennifer asserted. Kabanata 317 It's complicated. Sa pag-uusap nito, biglang naramdaman ni Jennifer na may mali. Nagmamakaawa ang batang taga-bayan na ito na makatrabaho siya, kaya bakit siya umasta na parang kailangan niya ng pag-aproba nito? Ito ay kakaiba. No way, kailangan niyang magsimula ulit. Makinig ka, country boy, kung hindi mo gusto ang factory ko, humanap ka ng isa pa para gumawa ng mga produkto mo. Pagdating sa quality control, ang aking Zenbite ay number 2 sa buong New York, at walang nang ahas na mag-claim ng number 1. Sa sira-sirang lugar na ito na tinatawag mong pabrika, duda ako na mayroong anumang kalidad na makokontrol. Ang gusali ay gumuho, may mga damo sa lahat ng dako, at walang manggagawang nakikita. Paano ka makakagawa ng kahit ano? Kumbansihin mo lang ako na tanggapin ang pagmamanupaktura ng TMO, at ihahanda ko ang mga manggagawa sa loob ng hindi hihigit sa 3 araw. Dahil ang aking Zenbite ay mayroong pinakamahusay na management team sa paligid. Jennifer, naiintindihan mo ba kung sino ang kliyente dito?
Dapat ba akong kumbinsihin ka? Hindi ba dapat baliktad? Nang marinig niyang nagsasalita siya tungkol sa kung sino ang namamahala, nagdilim ang mukha ni Jennifer habang nagtatanong, ano ang sinabi mo? Kliyente. I'm telling you to get it straight, sinong kliyente dito? Hindi mo naman ako dinala dito para lang ipakita sa akin itong tambakan na to, di ba? At yung mga halimaw kanina, ikaw ba ang nag-set up niyan? I-set up iyan. Bakit ako magsasaayos ng pagnanakaw laban sa sarili ko? Hindi ko nga kilala ang mga yun. Pero hey, you tossing them into the septic tank was pretty heroic. So bakit mo talaga ako dinala dito? Ang gulo ng lugar na ito, mas masahol pa sa mga ligaw. Kahit sa ilang, nakakalanghap tayo ng sariwang hangin. Pero sa tambakan na ito, hindi mo matatakasan ang amoy ng amag. She fumed. Itikom mo ang bibig mo, itigil mo ang pagbubuga ng kalokohan, o makikita mo kung ano ang kaya ko. Anong gagawin mo? I'll shot you for good. Tearing up my mouth. Boring. How about we punit each other's clothes instead? A tears here, a tear there, that would be way more fun. Ikaw. Tinadya ka ni Jennifer ang kanyang paa sa galit, ngunit ang totoo, naliligaw siya kay Dino. Para sa ilang kadahilanan, kahit na dapat niyang hamakin ang batang taga-bayan na ito, ang kanyang mga biro at malandi na komento ay hindi nagpagalit sa kanya. Kung tutuusin, medyo nakaramdam siya ng pagmamahal sa kanya. Hindi. Paano kaya niya magugustuhan ang bumpkin ng bansang ito? Talagang hindi siya mahuhulog sa bastos na ito. Kahit na siya ang huling lalaki sa Earth, hindi niya hahayaang magustuhan siya nito. Ngayon, dinala niya siya sa Shore County para ayusin ang isang malaking problema. Sa pag-iisip na iyon, mabilis na pinamunuan ni Jennifer ang pag-uusap sa ibang lugar. Kung gusto mong mag-manufacture ako para sa TMO, una, kailangan mong harapin ang mga isyu sa pagmamay-ari sa pabrika na ito, sabi niya. Mga isyu sa pagmamay-ari. Sinasabi mo bang hindi sa iyo ang pabrika na ito? Ang komplikado. Nako, mahabang kwento yan. Kabanata 318 nagpakita ang hayop. Isang mahabang kwento. Well, bakit hindi mo bigyan ako ng maikling bersyon? Dino quip. Taon na ang nakalipas, nag-invest ako ng malaking halaga para bilhin ang factory building na ito at nag-install ng mga bagong linya ng produksyon. Ngunit sa sandaling matapos kong iset up ang lahat, sinabi ng isang lalaki na nagngangalang Beast na kanya ang pabrika at sinubukang kunin ang linya ng produksyon ko. Saktong pagsasalita niya, lumapit ang isang lalaki na magulo ang balbas at puno ng galos ang mukha, na may kasamang grupo. Siya ay Beast. Jennifer, matagal mo na akong iniiwasan, akala ko hindi ka na maglalakas loob na bumalik sa Shore County. Sumuko ka na ba sa pabrika na ito? Ano ang nagdadala sa iyo dito ngayon? Sinilip ni Beast si Jennifer mula ulo hanggang paa na may mata ko na mata. Jennifer, it's been over a year since we last met, right? Lalo kang gumanda at gumanda. Nagpatuloy si Beast, nakatingin sa kanya. Ramdam ang kanyang matinding titig, si Jennifer ay likas na nagtago sa likod ni Dino. Sinama ng tingin ni Beast si Dino at tumahol, who's this country bumpkin? Scram, kid, don't block my view of Jennifer's beauty. Maganda si Jennifer, pero hindi rin ba ako maganda? Bakit hindi mo ako tingnang mabuti? Nakangiting sagot ni Dino. Magwala ka. Ungol ni Beast, ngunit bago niya matapos ang kanyang pangungusap, si Dino ay sumugod sa kanya. Smack! Isang malakas na sampal ang inabot ni Dino sa matabang mukha ni Beast. Si Beast ay isang malaking tao, tumitimbang ng higit sa 200 pounds na may tiyan na mas malaki kaysa sa isang buntis. Nakapagtataka, ang sampal ni Dino ay nagpalipad sa kanya papunta sa isang puno ng pino, na yumanig sa isang shower ng mga pine cone, lahat ay bumubulusok sa kanya. Nahulog din ang isang uod, na damapo sa bibig ni Beast. Bletch! Choy! 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 Sinubukan ni Beast na iluwa ang uod, ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi niya sinasadyang nabasag ito, na puno ang kanyang bibig ng magulong laman loob ng critter. Choy! 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 Patuloy na iniluwa ni Beast ang mga labi. Damn you, country bumpkin,
You dare to hit me. Umungol si Beast, namumugto ang mga mata sa galit habang nag-uutos sa kanyang mga alipores. Ano ang iyong kinatatayuan? Kunin mo siya. Talunin ang uhog sa bumpkin na ito. Pinakain niya ako ng surot. Putulin mo siya, at pagkatapos ay iling ang lahat ng mga bug mula sa pine tree na ito at ipasok ang mga ito sa kanyang bibig. Ablech. Choy. 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 Sinubukan ni Beast na linisin ang kanyang bibig. Nagsimulang umikot kay Dino ang dosenang mga matitigas na lalaki na dinala niya. Lahat sila ay matitigas na mga kriminal. Sino man sa kanila ay maaaring humarap sa 10 lalaki ng mag-isa, na may ilang mga binga sa kanilang mga sinturon upang patunayan ito. Armado at handa, sinalakay nila si Dino na parang isang grupo ng masugid na aso. Pero bago pa man sila makalapit ay naghagis na ng suntok at sipa si Dino na mabilis na napatumba silang lahat sa lupa. Natulala si Beast. Ang kanyang mga goons, pinili at kilala sa kanilang bangis, na kayang harapin ang bawat isa 10 lalaki, ay pinag-aral ng batang ito ng bansa. Chapter 319 na She Doesn't Deserve Me. Sa isang kisap mata, ang batang taga-bansang ito ay pinabagsak silang lahat. Gaano siya kagaling? Bagamat si Beast ay isang mob boss at naging matigas sa kanyang kabataan, ilang taon na ang nakalipas mula nang siya ay nakikipag-away. At ngayon, halos hindi na siya makalakad, lalo pang lumaban. Kaya syempre, hindi siya naglakas loob na salakayin si Dino. Hindi matalo si Dino, nagpa siya si Beast na gumamit ng ibang taktika. Banta niya kay Jennifer, "You hired this country bodyguard. Sinaktan niya ang mga tauhan ko, kaya kailangan mong bayaran sa akin ang mga gastusin at pinsala, kahit 100 milyon man lang." Ang nakakatawang hiling ni Beast ay nagulat kay Jennifer. Oo naman, pumasok si Dino upang tulungan siya, ngunit hindi isang tao si Beast na dapat libakin. Kung tutuusin, kahit gaano kahusay si Dino sa TMO, katulong pa rin siya. Si Brittany, na dating itinuturing na pinakamataas na kalihim, ay wala na sa pabor. Ano ang isang katulong kumpara doon? Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nagpa siya si Jennifer. Hindi niya kayang isakripisyo ang sarili niyang kapakanan para sa isang batang taga-bayan. Heyep, ang mga tauhan mo ang inilatag ng batang ito sa bansa, hindi ako. Kaya, anumang kabayaran para sa pagkabalisa at mga bayarin sa medikal, kailangan mong tanggapin sa kanya. Wala akong kinalaman dito. Sinasabi mo na ang batang taga-bayan na ito ay hindi isa sa iyong mga tao, hindi ang iyong bodyguard. Dinala mo ang lalaking ito dito. Binugbog niya ang aking mga tauhan, at sasabihin mong wala itong kinalaman sa iyo. Sinusubukan mong paglaruan ako para sa isang tanga. Hindi ako tanga. Hindi ko siya bodyguard. Hindi ko kilala ang lalaki. Itinanggi ni Jennifer ang anumang relasyon kay Dino, sinusubukang gamitin ng Beast para alagaan ang hindi gustong problemang ito. Hindi napigilan ni Beast ang mapangiti sa nangyayaring drama. Gayunpaman, siya ay isang taong pinahahalagahan ng talento. He was after Jennifer for the money, seeing Dino as a countryman, obviously walang pera. Ngunit ang batang, bansa, na ito ay may mga kasanayan sa pakikipaglaban, na madaling natalo ang mga matitigas na lalaki ni Beast. Kaya, nagpa siya si Beast, gusto niyang kunin si Dino para magtrabaho para sa kanya. Habang nasa isip ang planong ito, tumingin si Beast kay Dino na may kapansin-pansing mas palakaibigang titig, at ang kanyang tono ay tumamlay ng husto. "Kuya, narinig mo ba yon? Sabi ni Jennifer dito ayaw niya sa'yo. Ayaw niya sa akin. Anong karapatan niyang gustuhin ako? I was never hers to begin with. Dapat pag-isipan mong mabuti, kuya. Kung sasabihin mong hindi ka lalaki ni Jennifer, wala namang kinalaman sa kanya ang ginawa mo sa mga tauhan ko, di ba? Ibig sabihin, 100 milyon ang lumalabas sa bulsa mo. Akin ang laban. Wala itong kinalaman sa kanya. Bakit ko siya ipaglalaban?" Mukhang naiinis si Dino sa sinabi niya, "Hindi ko siya asawa. Hindi niya ako deserve." Napangiwi si Jennifer sa sinabi niya. Saan nakakuha ng kumpiyansa ang batang bansang ito na maliitin siya? Siya ang kaakit-akit na CEO, ang paksa ng hindi mabilang na mga pangarap at hangarin ng mga lalaki.
Paano kaya magkakaroon ng karapatan ng isang batang taga-bayan na hamakin siya? Hindi siya karapat-dapat. Siya ba noon? Kabanata 320 Kabaliwan. Anak ng bansa, hawakan mo kung sino ka. Kumapit ka sa akin na parang karimari-marim na uod na hindi ko maalis. Hindi ako karapat-dapat. Ikaw na yata ang nababaliw dahil hindi mo ako makukuha. Ako ang baliw. Ha! Ngumisi si Dino sabay tawa ng malamig. Mukhang ikaw ang nagwawala, Jennifer. Hindi ako interesado sa iyo, at iyon ang nagtutulak sa iyo. Ikaw ang baliw. Ano ang iniisip mong mababa ang tingin mo sa akin? Ikaw bansa bumpkin. Ikaw na walang kwenta talo. Binatukan ni Jennifer si Dino ng isang torrent of insults, na sana ay itapon na lang siya nito sa kulungan. Habang ang dalawang void verbal blows, ang kanilang pagbibiro na halos parang away ng magkasintahan, naramdaman ni Beast na hindi pinansin at dumilim ang mukha, nanginginig ang chubby chick sa pagbabanta habang kinakausap si Dino. Anak ng bansa, dahil nasaktan mo ang napakaraming mga kasama ko, may utang ka sa akin ng 100 milyon. 100 milyon. Binigyan ko lang ang iyong mga lalaki ng libreng aralin sa pakikipaglaban, at dapat ay binabayaran mo ako. Ang aking mga bayarin ay makatwiran. Ikaw mismo ang nagsabi ng 100 milyon. Kaya, sige, bayaran mo ako ng 100 milyon. Ang sagot ni Dino ay natigilan si Beast, nanlaki ang mga mata sa gulat. Ano? Gusto mo babayaran kita ng 100 milyon? Hiling ni Beast. Tama na yan. 100 milyon para sa sesyon ng pagsasanay. Ayaw mong magbayad. Bahala ka. Galit na nagmura si Beast. With that, sinampal ulit siya ni Dino. Smack! Malutong ang tunog ng sampal, at pinalipad si Beast papunta mismo sa isang higanteng septic tank. Oh, crap! Glog, glog. Nabulunan at nabubulol ang hayop sa bawat pagtatangkang magsalita, umiinom ng subo ng mabahong septic water. Upang ihinto ang paglunok ng mas maraming basura, sa wakas ay kinailangan niyang isara ang kanyang bibig. Buong lakas at tulong ng kanyang mga bugbog at bugbog na alipores ay inilabas niya ang sarili sa septic tank. Pinunasan niya ang kanyang bibig, natatakpan ng dumi, tinuro niya si Dino at humagulgol. Bea ng bata, teka lang. Hindi kayo aalis ng short county ngayon. How dare you give hands on me here? Itapon mo ako sa septic tank, gusto mong mamatay. Sa kanyang galit, hindi sinasadyang nakalunok si Beast ng mas maraming dumi mula sa sulok ng kanyang bibig. Blay! Blay! Choy! 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 Ilang beses siyang dumura, pagkatapos ay bumaling sa kanyang mga tauhan at nagutos. Dito ka na lang at siguraduhin mong hindi makakatakas ang dalawang ito. Maliligo na ako. Kapag tapos na ako, babalik ako para harapin sila. Habang papalayo si Beast, ang boses ni Dino ay nakasunod sa kanyang likuran, magaan at malikot. Hoy Beast, baka pag-isipan mo munang linisin ang septic tank. Kung hindi, kapag bumalik ka mamaya, baka mahulog ka na lang ulit, matitikman na naman ang magandang tubig na iyon. Sa pagbanggit ng septic water, nabaluktot ang mukha ni Beast sa galit at pagkasuklam, nananatili pa rin ang baho. Halos lumuwa ang mata niya sa galit, banta niya kay Dino. Iiwan ko itong septic tank para lang sa iyo. Pagbalik ko, sisiguraduhin kong inumin mo ang bawat huling patak nito.